62. Comes from him. Truly, he is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. Trust in him at all times, you people. Pour out your hearts to him, for God is our refuge. Surely the lowborn are but of breath, the highborn are but a lie. If weighed on a balance, they are nothing. Together, they are only a breath. Do not trust in extortion or put vain hope in stolen goods. Though your riches increase, do not set your heart on them. One thing God has spoken, two things I have heard. Power belongs to you, God, and with you, Lord, is unfailing love. And you reward everyone according to what they have done. Let us all pray. Father God, thank you for this day. Thank you po sa pagpapatnubay sa amin sa buong magdamag na nakalipas at sa pagbibigay ng panibagong buhay at kalakasan sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na gumising kami sa umaga na puno ng pag-asa na nanggagaling sa iyo. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na sa araw na ito ay muli kaming magkasama-sama at magtipon upang ikaw ay maitaas at mapapurihan. Salamat po sa pagpapasapit sa amin sa lugar na ito, Panginoon, na puno ng pagpapala ng mga biyaya na nanggagaling sa inyo at ligtas, Panginoon. Nawa ang aming mga kapatid na patungo pa lamang dito sa aming bahay-simbahan upang kasama naming magpuri sa iyo, ay iyo rin pong ingatan at makarating dito ng payapa, Panginoon. Lord, guide everyone who will serve you today, from our pastor na magbababa po ng mensahe niyo, Panginoon, sa amin. Nawa ito po'y maging payak upang lahat kami ay makaintindi, upang aming maisa puso at maisa pamuhay ang iyong mga salita. Ang amin pong praise and worship team, Panginoon, ang technical team, ang lahat po ng gagamitin nyo upang mag-lead sa pananambahan namin ngayon. Inyo po kaming gabayan, Panginoon, nang sa gayon, kayo lang po ang maging sentro ng aming isip, ng aming puso, at kayo lang po ang aming maitaas. Gabayan nyo nawa kami sa buong araw, Panginoon, sa inyo po ang lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, para po sa ating worship song, sabay-sabay po nating purihin at awitan ng ating Panginoon sa pangunguna ni Sister Mira. Praise God. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat at isang talagang ang araw na ito isang blessing dahil talagang muli tayo nagkasama-sama upang magka-fellowship, magkita-kita, magkakapatiran at awitan ng Panginoon nang nagmumula sa ating mga puso. Yan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Handa na po ba tayo magpuri sa Lord? Amen. Kaya this time, ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa pagbibigay papuri sa Panginoon. Praise the Lord. Let's declare the goodness of the Lord sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon.
isang pagpapala. Muling magkasama-sama kami rito. Magkasama-sama kaming mag-aawitan, sama-sama kaming makinig ng iyong salita. Kaya nga po, Lord, we offer to you, Lord, ang mga awiting ito. Naalay namin ito sa iyo dahil nais namin maitaas ka. Dahil nais namin na ikaw ang magtaas sa aming mga buhay. Nais namin i-declare ang kabutihan at pagtinig mo sa amin. Hallelujah. Let us continue to praise the Lord and worship His name. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven, spoke your name into the night, and through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross have spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Oh Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning
laging nakaantabay sa amin. We thank you, Lord God. We glorify you, Father God. Magnify your name. Continue to worship you. We continue to praise your name, Father God. Yes, Lord God. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever
Patuloy po tayong tumayo at manalangin sa harap ng presensya ng ating Panginoon. Salamat po, Lord God, sa umagang ito na kami po ay yung dinako at nilapit po sa inyong harapan, sa simbahan na ito kasama ang aming kapamilya, kapatid, kamag-anak at mga kaibigan, Lord God, sa simbahan ito. Nawa kami po ay patuloy na magpuri sa inyo, Lord God, sa buong araw na ito at sa buong linggo na paparating sa amin, Lord God. Salamat po, Lord God, sa pag-iingat mo sa buong linggo, na nakarang linggo, Lord God, sa bawat isa, sa pagkikip po ng aming mga uh, physical na kaanyuan, Lord God, sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa bawat isa, Lord God, upang harapin ang linggo ng may pagpupuri sa iyo. Ganun pa man po, Lord God, tinataas po namin yung pangalan ninyo, Lord God, sa lahat ng mga ginagawa namin, Lord God, sa pang-araw-araw, Lord God. Tunay nga po, ikaw ay mabuti at makapangyarihan, Lord God. Dinadakila namin ang iyong katapatan sa bawat isa, Lord God, kadakilaan po sa buong sambayanan, Lord God, sa buong simbahan na ito at sa bawat isa. Salamat po, Lord God. Tunay nga pong dakila ka at kapuri-puri ka po, Lord God. Pinubuhos po namin lahat ng aming kalakasan, ang aming kakayahan upang madakila ka, Lord God. Lahat po ng ito ay aming taos-pusong hinihahandog sa inyo, Lord God, sa pagpapasalamat sa iyong anak na si Jesu Cristo, Lord. Salamat po, Father God, sa masayang pagtitipon-tipon na ito, Lord God, at napakaganda ng iyong mensahe, Lord God, sa linggo na dumarating sa taon na ito, Lord God, para mas lalo naming maintindihan, maunawaan ang pamumuhay ng iyong anak na si Jesu Cristo, Lord God. Salamat po, Lord God, sa bawat isa na naparito ngayon upang ikaw ay dakilain, Lord God, at manambahan, Lord God, kasama ang simbahang ito, kasama ang mga kapatid namin, Lord God. Salamat po. Patuloy po kaming nananalangin sa bawat isa. Nawa po ay iyong bigyan ng kalakasan po sa pang-araw-araw, lalo na po, Lord God, ang aming mga nakakatandang kapatiran, Lord God. Nawa po ay bigyan mo sila ng kalakasan at daily protection, Lord God, at sustenance and provision for your church, Lord God. Salamat po na bagamat ay nahihirapan po sa mga karamdaman, sa dulot ng katandaan, Lord God, ay naparito po sila upang ikaw ay papurihan, upang makilala at makipagniig, Lord God, kasama ang buong simbahan, Lord God. We thank you, Lord, for your faithfulness, even sa mga kasamahan namin, Lord God, na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan, Lord God, sa nakarang linggo, sa nakarang taon, at magse-celebrate pa, Lord God, sa susunod pang mga araw at buwan, Lord God. We are praying for them, Lord God, not only for their physical growth, not even for their age, or even, Lord God, most even, Lord, sa kanilang pag-mature at pag-grow pa, Lord God, deeper into your name, deeper into your presence, Lord God. Pinapanalangin po namin ito. Thank you, Lord God, sa bawat isa, Lord God, na miyembro ng pamilya ng kanilang bahay, Lord God. Nawa po ay maging instrumento kami upang ikaw ay papurihan, Lord God, upang maidako namin ang aming mga kamag-anak, mga kapatid, mga magulang, Lord God. Nawa po ay gamitin ninyo kami, Lord God, upang mas lalo pa naming may sa pamuhay yung salita, mas lalo ka pang makilala, Lord God, through our deeds, Lord God, at aming pakikipag-niig sa inyo, Lord God. Salamat po, Lord God, nawa po ay magamit po kami. Salamat rin po, Lord God, sa iyong provision, sa sustenance, Lord God, especially through our elders, Lord God, sa pastoral team namin, Lord God, kay Tito Bo, kay Pastor Pong, kay Tito Ben, kay Kuya Kit, Lord God. Nawa po ay patuloy mo silang kausapin, Lord God, patuloy na maging faithful sila sa iyong salita, sa kanilang gawa, sa kanilang pananalita, at sa kanilang pagpupuri sa inyo, Lord God. Gabayan niyo po sila, Lord God, bigyan niyo sila ng kalakasan, Lord God, na nawa po ay mas makilala sila ng aming simbahan, ng congregation na ito, Lord God, at naway mag-lead sila as servant leaders, Lord God. Nawa po ay mas mahalin po sila ng congregation na ito, Lord God, na napakalaking role ng ginagampanan po nila upang mapapurihan ka, upang may sa pamulat o ihayag ang iyong salita, Lord God.
Pinapasalamatan din namin, Lord God, ang buhay ng iyong anak na inyong pong dinala sa iyong kaharian na si Tito Vic, Lord God. Salamat po sa buhay niya, Lord God, at malaking tulong at parte po siya ng congregation at ng simbahan na ito sa pagpapalago, Lord God. Pinapasalamatan namin siya at ang buhay niya, Lord God, through you, na nagamit po siya, Lord God, at naging malaking impact po sa bawat isa dito sa congregation na ito. Pinapanalangin namin siya at inaalala sa pagkakataong ito sa kanyang pag-celebrate ng kanyang kaarawan, Lord God. Salamat po. Salamat po sa buhay niya, Lord God. Ingatan mo pa po ang kanyang natitirang anak na si VM, Lord God, ang siyang patuloy na nagsusumikap, Lord God, upang mabuhay, kilalanin kayo, at maging independent, Lord God, sa kabila ng pagkawalay ng kanyang mga magulang. Inaalala po namin si Tito Vic at kanyang anak at ang kanyang may bahay, Lord God. Salamat po. Pinapanalangin namin, Lord, ang bawat isa na ingatan mo po ang mga papunta pa po dito. Ikaw po maggabay sa kanila. Ikaw po ang talagang magbigay ng uhaw sa pagkilala sa inyo, Lord God. Ikaw po gumabay sa kanila papunta rito. We are praying and we are thanking, Lord God. We are actually praying na magpatuloy po ang aming mga activities sa simbahang ito, special, Lord God, sa aspeto ng maturity ng simbahang ito, Lord God, sa lahat ng ministry at even sa management po ng simbahang ito, Lord God. Pinapanalangin namin ito, Lord God, nawa po ay hindi po magunaw ang pagkilala pa po sa Lord God, ang apoy ng pagkilala at pagpupuri sa inyo, Lord God, ng simbahang ito, lalo na po yung board na talagang umaagapay, Lord God, at nangunguna upang maging maayos at maalab po ang pananambahan sa linggo, sa bawat linggo na nagdaraan, Lord God. We are praying for your blessings, Lord God, and fruitfulness sa lahat ng gawain namin, sa Bible studies namin, sa fellowships, sa mga care groups namin, at lahat ng ministeryo mo, Lord God, na pinangungunahan ng iyong Holy Spirit upang amin pong may sa pamuhay ang aming mga natututunan sa inyo, Lord God, and to advance your kingdom, Lord God, sa mundong ito. Nawa po ay magsumikap kami, Lord God, upang may sa pamuhay at isa buhay, Lord God, ang pagdadakila upang mas lalo pa namin ma-advance yung kaharian, Lord God. We are praying for the continuous empowerment, Lord God, at equipping sa lahat ng aming mga elders, especially sa mga pastors namin, Lord God, sa church board, at sa mga ministry leaders. We are praying for the families, Lord God. Nawa po ay hindi sila magsawang sumuporta sa simbahang ito, Lord God. May it be financially, sa lahat ng kayang iambag, Lord God, upang mas madakila ka, Lord God, at maalala ng bawat isa ang patuloy na pagsusumikap ng simbahang ito, Lord God. Nawa po ay ikaw maging bukal ng pagpapala sa bawat isa, sa bawat miyembro ng pamilya, sa bawat breadwinners, Lord God, sa lahat po ng mga nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Nawa po ay hindi maging hadlang po ang lahat ng ministry na kinabibilangan po nila, Lord God. Nawa po ay mas maintindihan ito ng bawat pamilya, Lord God, na ang lahat ng pinaghihirapan namin, Lord God, ang lahat ng labor at pamumuhay namin, Lord God, at even yung si-serve namin sa inyo, Lord God, ay katuwang naman ito, Lord God, ay ang pagsiserve din namin sa pamilya ng tama, Lord God, at sapat, Lord God. Nawa po ay maintindihan po ito ng bawat member ng family, Lord God, sa mga anak mong nagiging active sa iyong ministry, Lord God. We are praying for the healing, Lord God, yung comfort mo, Lord, sa bawat isa na may karamdaman ngayon at sa may mga dinadaing po, Lord God. Ikaw po ang humawak, Lord God, touch their lives and even their Lord God, pangangailangan po, Lord God. Alam po namin na ang buhay Kristiyano ay hindi
lamang nakatuon sa mga bagay na ito, ngunit we are praying for their joy, at 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 yung pagsambit nila, Lord God, sa inyo, nawa po ay mas maging dependent po ang bawat isa, Lord God, sa iyo, sa lahat ng kinakaharap po namin financially, sa lahat ng struggles po namin sa family, sa work, at even sa pakikipagsalamuha namin sa bawat taong nakikilala namin. Also, we are praying for your forgiveness, Lord God. Nawa po ay kami ay yung mapatawad sa aming mga kasalanan na amin pong kinikimkim lamang po, Lord God. Nawa po ay maging uh, maibulatlat mo po ito sa amin, Lord God, ang aming kasakiman, ang aming kasalanan, Lord God. Nawa po ay pakita mo, Lord God, suwalat mo po sa aming harapan, Lord God, na itong aming mga ginagawa, na patuloy na ginagawa, Lord God, ay hindi po kaakit-akit at pleasing sa iyong mga mata, Lord God. Niluluhod po namin ito, Lord God, and we are praying for your forgiveness, Lord God. Alam po namin, mahal mo po kami, Lord God. Nawa po ay baguhin mo kami. Linisin mo po kami, Lord God. At we are praying for your sovereignty, Lord God, na patawarin mo po kami, Lord God. At talagang ayusin mo po, Lord God, ang aming pamumuhay. Ikaw lamang po ang makakapagpabago sa amin, Lord God, through your Holy Spirit, Lord God, through your enablement, Lord God, sa bawat isa, Lord God. Nawa po ay hikayatin mo po kami, Lord God, through your Holy Spirit. Guide us, Lord God, sa lahat ng aming gagawin. Nawa po ay mas makilala pa namin kayo, Lord God, sa linggo-linggong pananambahan namin na ito, Lord God. Makita po namin ang kaibahan ng buhay Kristiyano, Lord God, at maging salt and light sa mundong ito, Lord God. Nawa po ay mas magningning po kayo kaysa sa aming mga, through our words, through our deeds, Lord God, sa aming pamumuhay sa inyo, Lord God. We are praying for your reconciliation, Lord God, sa conflicts namin, sa simbahang ito. Kung meron man po, Lord God, nawa po magpatawaran ng bawat isa, Lord God, through your love, Lord God, na nakilala pa namin po kayo, Lord God. At we are also praying for your forgiveness and reconciliation, Lord God, sa mga nasaktan namin, sa mga nakapanakit sa amin sa simbahan, sa trabaho, sa paaralan, Lord God, sa neighborhood, at sa lahat po, Lord God, ng aming, even, Lord God, sa pamilya, Lord God. Salamat po, Lord God. We are praying, most especially, Lord God, sa titulo po, Lord God, ng MC, Lord God. We are praying na ikaw po yung maghimala, Lord God, at talagang magbuhos ng wisdom sa bawat isa na namumuno upang mailipat na, Lord God, yung titulo ng MC, Lord God, at maging tunay po siyang property under BCFC's name, Lord God, under sa congregation na ito, Lord God. We are praying, Lord God, na lahat naging proseso at mga kaalaman at lahat ng mga kakilala po namin, Lord God, na gustong tumulong sa task force na ito, Lord God, ay iyong bigyan ng kalakasan, Lord God, at kaalaman, Lord God. We are praying, Lord God, nawa po ay magbigay ka po, Lord God, ng mga taong mas maglilingkod po sa inyo, Lord God, at bigyan ng kakayahan, Lord God. We are praying po, Lord God, sila Tate Mira, Lord God, si Tita Sally, even si Attorney Boyet, Lord God, at si Kuya Kit, Lord God, sa gawain ito, nawa po ay matapos namin to sa loob ng taon na ito, Lord God. Nawa po ay maging maayos po ito, Lord, at mawala na po maging conflicts even sa lahat ng proseso at sa kabilang panig na aming kailangang harapin, Lord God. We are also praying, Lord God, sa leading mo at sa blessings mo, Lord God, sa gaganapin naming one-day activity for the kids, Lord God, sa VBS po na gaganapin sa parating na Sabado, Lord God. Ikaw po magbuhos ng pagpapala sa lahat ng volunteers, especially sa mga leaders po natin, si Kuya Ronald, Micah, Ryan, Ina. Nawa po ay bigyan mo sila ng kalakasan, pati ang mga miyembro, Lord God, ng mga kabataan, Lord God, na nananalig sa inyo at handang magbigay serbisyo para sa inyong pangalan at kaharian, Lord God. We are praying for the kids and even for the parents, Lord God. Nawa po ay maging cooperative sila, Lord God, at nawa po ay mas maintindihan nila ang iyong ebanghelyo, Lord God, sa paparating na Sabado, Lord God. Nawa po ay may sa pamulat namin at may sa pamuhay ang mga
ah, ah, at may hayag namin, Lord God, ang iyong pangalan, Lord God, through this work, through this activity, Lord God. We are praying for the elders, Lord God, na makapagbigay gabay, Lord God, sa gawain na ito, Lord God. We are praying even for the leaders, Lord God, ng local government up to the national, Lord God. Nawa po ay mas may sa pamuhay po nila, Lord God, ang kanilang pananalig sa inyo, Lord God, and we are entrusting you these leaders, Lord God, na talagang maging servant po, Lord God, maging public servant po. Nawa po ay makamit namin ang magandang ekonomiya, pamumuhay, at even, Lord God, yung values na patuloy naming nilalapag sa inyong sa sambayanan, Lord God. Nawa po ay hindi ito mabago, hindi po maging corrupted, Lord God, lahat ng pananampalataya ng mga nakakilala sa iyong politiko, Lord God. Nawa po ay mas patuloy silang maging aggressive, Lord God, sa kanilang pamumuno with your grace, Lord God, at sa pagkilala sa inyo. Salamat po, Lord. Pinapanalangin po namin ang aming kapatid, Lord God, na maghahayag sa amin, Lord God, ng iyong banal na salita, Lord God. Salamat po at tinataas po namin lahat, Lord God, ng aming mga hiling, lahat ng aming dinadaing, Lord God. Ikaw po sana magbigay ng peace at magbigay ng kalakasan pa, Lord God, na harapin ito sa mga araw na sa susunod na mga araw, Lord God. Salamat po at tinataas po namin ang anak si Jesucristo, Lord God, ang kanyang kabanalan, Lord God. We are praying through Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po, mga kapatid. Kanina nung nagpe-pray si Kib, na parang nagpipicture sa akin yung Psalm 133 ba? 130 na binabanggit doon yung how good and how pleasant it is kapag nagtitipon-tipon yung mga anak ng Diyos. Ano po? Describe doon na dumadalo yung pagpapala mula sa itaas. So we can expect na yung Sunday activities natin, ito ay talagang bine-bless ng Panginoon. Kasi we are members of the body of Christ and it's the only time na tayo ay nabubuo tuwing Sundays. So that tayo ay nagkakaroon ng paglilingkuran, pagsasambahan, and it is through the power and enablement of the Holy Spirit. Kaya masaya po dapat yung kada linggo dahil ito ay tinakda ng Diyos na para tayo ay magpuri, magpasalamat sa Kanya dahil karapat-dapat lamang po tumanggap ng papuri ang ating Panginoon. Salamat sa ating maalab na praise and worship. Salamat din sa pananalangin ng ating chairman na talagang nakaka-edify kung ating makikita yung sama-samang paglilingkuran. Talagang walang ibang direksyon ito kundi ma-edify tayo. At ngayong umagang ito, mga kapatid, ay nagpapatuloy tayo doon sa ating tema. No? Nung nakaraang mensahe ko kasi, pinamagatan ko ito na Humanity and the Savior King. Tumutukoy nga ito doon sa tao, ano yung naging consequence ng kanilang pagkahulog sa kasalanan sa Genesis. And then, ano yung naging response ng ating Savior King, the Lord Jesus Christ, na kanya namang ipinangako doon pa man sa Genesis after the fall. So yun po yung ating tinalakay, and then nasundan ito ng magagandang mensahe rin ni Pastor Kit na emphasizing on the humanity, yung ating new humanity, ating pagiging new creation in Christ, no? Na if any man is in Christ, he is a new creation. At
pinakita rin doon sa mga mensahe na yun kung paano maipamuhay, paano maipractice ito, lalong-lalo na sa mundong ginagalawan natin na tinawag tayo para i-represent ang ating Panginoon, ang kanyang kaharian. At ngayon nga umagang ito ay very much related yung ating topic na tatalakayin at may kaugnayan ito dun sa mga naunang mga mensahe. At papamagatan natin itong ang Kristiyano sa huling mga araw. The Christian in the last days. Ang Kristiyano sa huling mga araw. At ang pagbabatayan ng ating mensahe ay ang 2 Timothy chapter 3. Kung nakapagpahinga na po kayo, may I invite you to please rise para pagbibigay galang sa ating salita ng Diyos na ating mapapakinggan. 2 Timothy, and I'll be reading from the New King James Version. Ganito po nasabi. But know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away. For of this sort are those who creep in the households and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds, disapproved concerning the faith. But they will progress no further, for their folly will be manifest to all, as theirs also was. Verse 10. But you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance, persecutions, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra. What persecutions I endured, and out of them all the Lord delivered me. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. Verse 16. All Scripture is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. This is the word of God. Tayo po'y makakaupo na. May God bless the reading of His word sa ating puso, sa ating isip. Sa verses 1 and 9 ay gusto nating tingnan uli, uli dahil natalakay na ito ng mga naunang mga preachings, I think. In fact, itong 2 Timothy 3, ilang beses na nating natalakay ito eh. Pero maganda rin yun dahil lalo tayong nare-remind, lalo tayong nare-reinforce sa napakahalagang event na ito, na makikita nga natin ano yung kondisyon ng mga tao, no? Ano yung mga katangian ng mga tao na binabanggit dito. Sabi nga, but know this, that in the last days, perilous times will come. So, unang tanungin natin, baka iniisip natin, kailan ba yung last days?
Baka naman ito ay futuristic pa, no? Pero malinaw po, yung last days, as far as the Bible is concerned, ito yung nung dumating ang Panginoong Jesus. At yung sa muling pagbabalik niya, ito po yung tinutukoy na last days sa Bible. Sa Hebrews 1 and verse 1 and 2, sabi po rito, God who at various times and in various ways spoke in times past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by His Son. No, binabanggit po, in these last days, God has spoken to us through His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the world. So ito po yung bungad ni Pablo. Know this, sabi niya. Sa ibang translation po, understand this. So maganda po ay talagang nalalaman natin yung present times. Hindi lang nalalaman, nauunawaan natin. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kasi baka Kristiyano tayo na natutulog pa rin sa pansitan. Hindi natin alam ano ba yung nangyayari na, ano ba yung mga nagaganap na. Reminding me of Jonah na talagang nandun na yung bagyo pero siya tulog pa rin doon sa barko. Talagang may dali lang po. Buti na lang andyan si engineer. Praise the Lord. Thank you. So, know this. Sabi po, understand this. Maganda po ay mulat tayo sa kasalukuyan. No? Binabanggit din sa Ephesians yun, discerning the times that because the days are evil. Sabi ni Paul. Sabi din doon, perilous times will come. Perilous time meaning dangerous. Sa ibang translation, difficult, hard to bear. Yung kapanahunan natin ngayon, mga kapatid. Hard to bear. Perilous, mapanganib. No, ito po yung katotohanan na masakit aminin, pero ito yung totoo. No? Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit? Anong dahilan? Bakit mapanganib? Bakit difficult, perilous ang panahon natin ngayon? Sabi rito, for men will be lovers of themselves, lovers of money. Ito yung pinaka-problema natin ngayon, mga kapatid. No, yung tao ay sa halip na maging God-centered, naging self-centered. Nangyari ito nung siya ay mapahiwalay sa Panginoon Diyos doon sa Genesis, nung makinig siya doon kay Satan, sa serpent, na sinabi niya, pag kinain mo yan, ay hindi naman mamatay ka, kundi mamumulat ka nga, magiging parang Diyos ka. No, na alam mo yung ano yung tama at mali. So, nung ginawa niya yon, mga kapatid, ibig sabihin, ni-reject niya yung lordship ng Panginoon. Ni-reject niya. At dahil doon ay ito na, naging self-centered ang tao. Dahil napahiwalay siya sa Panginoon, so sariling sikap siya ngayon, maging yung sa kabanalan, sariling sikap yan, nakasentro sa kakayahan ng sarili kung paano makakapamuhay. So, ang problema ay idolatry. Ibig sabihin, pag ikaw ay naging self-centered, because anything that takes the place of God in your heart is an idol. No, dapat si Lord ang nakasentro dyan Di po ba? Sa trono ng ating puso. We were made in the image of God and therefore dapat enthroned ang Panginoon lagi. Dahil siya ang Diyos mo, siya ang Panginoon mo. Pero the moment na na-dethrone ng Diyos,
at naupo si self, yun na, ito na yung pinaka-idol mo, yung sarili mo. No? Na ikaw yung magde-decide, ikaw yung magde-define kung ano yung tama, ano yung mali. Apart from what the Bible says. Kasi ikaw na nga yung marunong eh. Ikaw na nga yung Diyos eh. So, ito po yung nangyari. Idolatrous, naging mapagsamba sa creature rather than the creator. No, ang tao, sinamba ngayon yung salapi. Kaya sabi ng Lord, you cannot serve both God and money. Sinabi ng Panginoon yon. Dalawa yung pwede nating sambahin. Sa mundong ito, the living God, the creator, and the creature, yung material God, na ito yung sinasamba ng mga taong wala pa kay Kristo, mga kapatid. So anong resulta nun? Anong resulta ng pagiging idolatrous o idolater ng tao na napahiwalay? Ito na ang masaklap. Ang result ng rejection sa God's rule is unrighteousness, immorality. Ito po yung makikita natin, mga kapatid, sa verse 2b. Man became boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Na-imagine niyo po ba, ito yung mundong ginagalawan natin, ito yung kasama natin. Pag lumabas ka ng bahay, ito yung makakahalubilo mo. Kapatid. Ito po yung totoo. Kaya tama perilous, mapanganib. Biruin mo kung ang bawat tao, ang gusto niya yung sarili niya lang ang masunod. Napakabigat ng implikasyon po nito. Ayun lang magkaroon ka ng anak na napakatigas ang ulo, ang hirap na eh. Na parang marunong pa sa'yo. Pero ito yung description eh. Ito yung characteristic ng mga tao ngayon. Unforgiving. Talagang hindi patawad. Oo, pinapatawad na kita, pero huwag ka na magpapakita sa akin. May mga ganon. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Again, idolatry po ito. Kung ang hinahanap mo yung mga bagay-bagay dito sa mundo, dahil iniisip mo, ito yung talagang makakapagbigay sa akin ng satisfaction. Ito yung makapagbibigay sa akin ng fulfillment. Mga bagay-bagay dito sa mundo. It is a form of idolatry, mga kapatid. Kasi wala namang ibang bagay na makapagbibigay ng satisfaction sa atin. Maliban sa ating Panginoon Diyos. Kasi all things will pass away. Paano na kung ito yung pinakamimithi mo na iniisip mo, ito, pag nakakuha ko to, hindi binigay ni Lord eh. Hindi binigay ni Lord eh. Paano ka na ngayon? So, ang laking problema po. Kaya nga, ang admonition sa atin talaga, delight yourself in the Lord. Yung kagalakan natin, dapat kay Lord mo hinahanap yan eh. Siya talaga yung nakapagbibigay. Na-imagine nyo ba how big is our God? How big is our God? So unless na yung malaking Diyos na yan ang ilagay mo sa puso mo, you will never find genuine satisfaction. Sabi nga ni St. Augustine, the soul remains restless until it finds its rest in God. Kahit na nasa iyo na lahat, restless ka pa rin. Kasi Diyos lang ang makakapagbigay ng genuine satisfaction. So, ganito yung society natin ngayon, mga kapatid. Kumbaga ay ang rule ngayon ay the rule of the jungle. Ito yung konsepto ng 19th century pa. Survival of the fittest and elimination of the unfit.
rule of the jungle po, ang matira matibay ngayon. No? Kung sino yung maimpluwensya, kung sino yung mapera, no? kayang bilhin eh. Pati buhay nga, parang manok lang eh. So, ito po yung ating society na binidescribe ni Paul na it will be perilous, it will be difficult, it will be hard to bear. No? At dagdagan pa natin sa verse 5. Sabi rito, having a form of godliness, but denying its power. And from such people turn away. For of this sort are those who creep in the households and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never be able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres resisted Moses, so do this also resist the truth. Men of corrupt minds disapprove concerning the faith, but they will progress no further, for their folly will be manifest to all, as theirs also was. Ano yung sinasabi rito, mga kapatid? Binanggit na ng Panginoon ito, in the last days, there will be false prophets. Last days, no? Sinabi niya sa mga disciples. Kaya sabi niya nga, beware of false prophets, which comes to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Mag-ingat kayo. Yun po yung sinasabi dito. At ito yung makikita natin dito. Si Pablo, bago siya tumungo sa Jerusalem, ay in-address niya yung Ephesian elders. Makikita natin ito sa Acts 20, na ang pakay niya ay i-warn itong mga elders. Yun yung prayer kanina. No? I-warn itong mga elders dahil sa loob mismo ng kapatiran ay may susulpot na mga bulaan, mga false teachers, mga false prophets ito, false brothers, na ililigaw yung karamihan. Na makikita po natin ito sa Acts 20. Kung babasahin po natin, mga kapatid, no? Lalo sa verse 28. Sabi rito, therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. For I know this, sabi ni Paul, that after my departure, savage wolves will come among you, not sparing the flock. Also from among you, yourselves, men will rise up, speaking perverse things, to draw away the disciples after themselves. Therefore, sabi niya sa mga elders, watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone, night and day with tears. Watchfulness po ang kailangan natin. Sa 1 John 2:19, binanggit din ni John yon, yung nakasama nilang mga kunyari, Kristiyano, yung pala hindi. Sabi ni John, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that they might be made manifest that none of them were of us. So ito po yung mga false brethren, false teachers na nag-aanyong tupa ng Panginoon. Pero iba po sila. No? So maging alerto tayo, mga kapatid. Ingat po tayo. Sa kasaysayan po ng ating iglesia, nakaranas po tayo ng mga ganitong pagsubok, mga kapatid. Nung dekada 90, nakaranas tayo, no? Mga speakers, nag-i-invite tayo ng speakers noon, pastor pa nga, na pagtayo dito, ibang-iba yung interpretasyon do sa Biblia. Kumbaga kabaligtaran po yung pinapangaral niya eh. So, sa biyaya ng Diyos, hinarap po natin yon at ano talaga yung tamang interpretasyon. Kasi nakakalaso ng isipan po ng kapatiran yon. Lalo na yung mga bago pa sa pananampalataya. Kasunod po noon, nagkaroon din tayo ng isang tagapagsalita na
miyembro ng Adventist. Actually, naging chairman po yun eh. Kasi kung titingnan, napakaganda ng estado niya sa buhay. May kaya sila eh. Pero nung nagsalita na rito, mga kapatid, diba, iba na yung pinoproklama rito. Lumitaw na yung doktrina nila gusto niyang ibaba dito, yung Adventism. So sa biyaya po ng Diyos, hinarap din natin yon. Hinarap natin at ayun, simula nun, hindi na siya dumalo, mga kapatid. Hindi na siya umattend. Kung sincere yun, atin yun, na baka nagkamali siya, tatanggapin niya, pero the fact na hindi na siya umattend ay malinaw po. At pinakahuli, isa namang prosperity gospel pastor na nag-a-attempt na impluwensyahan tayo ng kanilang doktrina. Kasi pag nakakausap siya, ilan na ba kayo? Gaano na ba kayo karami? No? Ganun yung sukatan kasi ng mga prosperity gospel sa success ng isang church. No, yung quantity. Pero naging watchful po yung ating liderato at hindi siya nagtagumpay. So the Lord is the shepherd of this church ever since. Pero the Lord is using people in the person of our elders. Na sila po yung binigyan ng task para mag-oversee, mag-shepherd, pangalagaan yung mga tupa. No? Baka naman nalilihis, baka naman nalalaso na ng mga ibang aral, katuruan. So ito po, no? Nawa po, yung prayer kanina I appreciate it. Talagang in-specify po ron yung role ng mga elders. Pero sana hindi lang yung elders, sana po lahat tayo, watchful. Because I remember yung mga Berean Christians dun sa Acts, na as Paul is delivering the message, ang attitude po ng mga Berean Christians, binubuksan nila yung Bible. Scrutinizing yung words na binibitaw ni Paul against the scripture, kung tama ba yung sinasabi ni Paul. So magandang attitude po yun na hindi ko mo baka Biblia ang hawak ng isang tao, ay puro amen na tayo ng amen. Ano po? Let's be discerning. No? Sabi ng Lord sa atin po yun, beware, no, of false prophets. Nawa po maging watchful tayo, mga kapatid, kung talaga bang biblical, no? Yung mga dinideklara na mga tumatayo o mga nagtuturo dito, mga kapatid. Nasaan na ba ako? Nawala yata. Okay? Tapos binabanggit din po rito yung paglaganap lalo ng masama at kasamaan eh. But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. So, ngayon po ang point, kaya know this, sabi ni Paul, no? Understand this. Matapos nating malaman, no, yung mga talagang tunay na kondisyon at sitwasyon, ay ang tanong, ano dapat ba yung ating gagawin? Kasi unless na makita mo yung tunay na kondisyon ng mundo na ginagalawan mo, ay hindi ka magkakaroon ng wisdom kung paano ba dapat. After all, tinawag po tayo ng Diyos. Hindi tayo taga-mundo, pero we are still of this world. And we are being called to share the gospel. No? Tayo po ay misyonero ng Panginoon because a person with Christ is a missionary. And the person without Christ is the mission field. So, maganda po, malaman natin ano ba yung sitwasyon para pagsabak mo sa digmaan, eh, alam mo kung anong gagawin mo. Preparado ka, ika nga. Po. So, ito po sa verses 10 hanggang 17, ay makikita natin dito ang buhay ng Kristiyano at ang salita ng Diyos.
Mula 10 hanggang 17, yun po yung pamagat ko rito sa 10 hanggang 17. At una na nga rito, yung pagiging pangunahin ng salita ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, dapat pangunahin ang salita ng Diyos sa buhay mo. Talagang nag-i-spend ka ng time, Hindi yung madalian, kundi quality time. Meditating the Word of God, studying the Word of God, analyzing the Word of God, through the guidance of the Holy Spirit. Dapat ganito po yung ating disiplina ngayon. Pangunahin dapat ang salita ng Diyos. Kasi ang issue ngayon, mga kapatid, whether we like it or not, ay ang salita ng tao laban sa salita ng Diyos. No? Kung ano yung sinasabi, tinuturo ng tao, ng mundo, laban sa tinuturo naman ng salita ng Diyos. Kaya nandyan yung issue ng abortion, same-sex marriage, gender issue, nandyan po yan, evolution, na taliwas sa foundational truth na makikita natin sa Genesis. Andun po yung pinakapundasyon tungkol sa mga bagay na ito. Pero dahil nga ang tao napahiwalay, kung ano yung tama sa paningin niya, yun ang tama. So that kung hindi ka grounded sa Word, ay sigurado ko maapektuhan ka. Hindi ikaw ang mag-i-impluwensya sa mundo, kundi ang mundo ang mag-i-impluwensya sa iyo. Dahil pagising mo pa lang, ibobombard ka na kagad ng mga worldly thoughts, yung kaaway, nandyan yan. So that kung hindi ka loaded, armado ng salita ng Diyos, sa panahon ngayon, madali kang bibigay. Kapatid. So, pangunahin ba ang salita ng Diyos sa buhay mo ngayon, kapatid? Talaga bang ito ay daily bread mo? Na hindi maaaring mag-miss ka rito, Katulad ng pagkain mo ng kanin, tinapay, So, ito ba ay daily bread mo? Na man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, pangunahin ng salita ng Diyos. Ikalawa, ang paghuhubog ng salita ng Diyos. Paghuhubog. So, hindi ka lang nagbubulay, hindi ka lang nagbabasa, kundi hinuhubog ka. Tinatransform ka, binabago ka. Ito yung sinasabi ni Pastor Kit sa preaching niya. Kakaroon ka ng transformation. Pag sinabing transformation, internal change. Pag sinabi kasing reformation, external ito Pero sa Panginoon, transformation. Gradual transformation, binabago ka. Ang paghuhubog ng salita ng Diyos. Sabi ni Paul kay Timothy, you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance. So ito yung effect ng Word of God, yung teachings ni Paul sa buhay niya mismo. Una yung manner of life, yung conduct niya. Then yung purpose niya, na dating nakasento sa kanya, pero ngayon, naging God purpose na yung buhay. Naging purpose-driven na yung kanyang buhay. And then, kasunod na nun, ito na yung mga katangian ng pagiging Kristiyano. Ito yung mga bunga ng Espiritu, faith, long-suffering, love, perseverance. John 15, makikita po natin paano ba nagkakaroon ng mga bunga ng Espiritu. Sabi ng Lord, abide in me. If you abide in me and my words abide in you. So, yun po yung key. Tayo'y nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. How? It is through the Word of God. Because as we dwell on the Word of God, we allow Him to speak to us. Habang tayo na may nananalangin, we are talking to God. So, we allow God to speak to us. Lord, ano po yung sinasabi mo rito? Ano yung tinuturo mo rito, Lord?
Kaya minsan masakit magbasa ng salita ng Diyos dahil magmamanifest ko lang talaga yung kaloob-looban mo eh. Para kang ina-x-ray nito, para kang nagsalamin, nakita mo kung saan yung diferensya mo eh. Pero maganda yon, mga kapatid. Mas maganda yung nasasaktan ka dahil kasunod na nun yung repentance mo eh. And then transformation. Nakita ni Timothy ang bunga ng salita ng Diyos sa buhay ni Pablo. Kaya nga, you have carefully followed my doctrine. So, sinunod ni Timothy yung doktrina ni Pablo. Nakita ni Timothy yung consistency ng buhay ni Pablo sa salita ng Diyos. Consistency is the name of the game. If ever na magiging credible, magiging effective, discipler tayo, teacher, manggagawa na naghahayag ng salita ng Diyos, if ever na magiging effective tayo, we must walk our talk through the grace of God. Hindi yung sundin mo yung sinasabi ko, pero wag yung buhay ko, ha? Hindi po gano'n. Kaya sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. So wala tayong karapatan sabihin, gayahin mo ako kung hindi mo naman ginagaya si Jesus. Yung buhay mo, hindi minomolde ng buhay niya. Wala tayong karapatan nun. Kaya nga sabi ni James, huwag niyong hangarin na maging mga tagapagturo kayo. Because greater is your responsibility. Sarap kasi maging teacher eh, no? Tatayo ka rito, no? Nasa harapan ka, leader ka eh. Pero sabi ni James, my brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. Kasi dapat ina-apply yung tinuturo. Kaya nga, mabigat po tumayo rito, sa totoo lang mga kapatid. Mabigat. Kasi i-examine mo yung buhay mo in light of the message that you will proclaim. Eh. Totoo ba ito sa akin? Madugo po ito mga kapatid, yung tumatayo rito. Kaya wag nyo kaming madaliin, na isang araw lang kailangan tapos hindi po. Minsan nga kailangan 50 times basahin mo yung text eh. Paulit-ulit yan. Talaga you are allowing God na talagang ma-impress sa'yo ano yung mensahe niya. And then, kasunod pa nun yung application. Talaga bang gusto mong sundin ng Panginoon? Sa ating panahon ngayon na postmodernism world, na declining ang church attendance, no? Mga younger generations from Gen X, millennials, to Gen Z. Lalo sa Western countries. Yun po yung statistics. Declining po yung attendance, church attendance. Paano kaya magiging effective ang church ministry? Niisip ko po yan eh. Lalo ang discipleship and evangelism. Nawala na yung mga evangelical crusades, katulad nila Billy Graham. Very powerful. Sa kanyang mga crusade, talagang makita mo yung mga tao tinatouch para magsuko ng kanilang buhay. Tanggapin si Jesucristo. Mapapanood niyo po yun, no? Yung mga dati. Pero nawala na po yun, mga kapatid. Nawala na po yun. Tapos ang masakit pa nito, yung nangyari yung mga iskandalo involving famous evangelists, apologists, sex, money, scandal. Ito po yung nakalulungkot pero totoo nangyari po.
At nakita ng mundo ito, kumbaga, nawala yung credibility ng Christianity. Dahil ito mga leaders eh. So ito po yung malungkot. No, parang nawala na rin yung 4SL. Dati, gamit na gamit ito for spiritual laws, tools sa evangelism. Evangelism Explosion. Parang hindi na natin naririnig ngayon ito, nagagamit. No? So that sa panahon nito na unless na makita talaga sa atin ang life-transforming effect ng gospel, unless na makita ito sa atin, mga kapatid, ay may hirapan tayo na mag-witness sa mga tao sa mundo. Unless na nakikita na totoo yung ebanghelyo, yung mabuting balita. Dahil kilala ko dati yan eh. Dating pasaway yan eh. Pero ngayon, bakit pasunod na siya? Bakit naglilingkod na siya? Kahit wala namang kinikita, wala namang pera. Pero masaya siya eh. Good news, mga kapatid. So ito sana yung makita ng mga tao sa ating kapaligiran. Let your light so shine before men that they may see your good works. Ito yung design na we have been created in Christ Jesus unto good works. No, dapat nakikita yung effect ng gospel sa atin. Kapatid. I remember Mahatma Gandhi, sabi niya, I could have been a Christian if not for these professing Christians. Kasi nabasa niya yung Bible eh. Umanga siya, totoo ito. Pero nung makita niya yung mga professing Christians living a life of hypocrisy, sinabi niya, I could have been a Christian if not for these professing Christians. So, pangunahin dapat ang salita ng Diyos. Kalawa, hinuhubog tayo dapat ng salita ng Diyos. Ikatlo, ang hamon ng salita ng Diyos. May hamon po ang salita ng Diyos sa atin. Ito yung binabanggit ni Paul, verse 11, yung persecutions, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, and out of them all the Lord delivered me. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Kaya yung malungkot ang prosperity gospel dito kasi persecution na yung topic dito eh. Sa prosperity gospel, wala yun eh. Puro health and wealth eh. Pero ito yung totoo, mga kapatid. Kung Kristiyano ka, kaakibat na po yung suffering. In fact, Philippians 1:29, sabi po ron, for to you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Ito na po. Kaya nga sabi nung song, He never said, you'll always see sunshine. He never said there'll be no rain. He only promised a heart full of singing about the very things that once brought pain. Give them all to Jesus. So yung suffering natin is because we are following Christ. Ito po yung suffering natin eh. It is suffering for doing what is right, what is good, what is true. Ito po yung suffering ng isang Kristiyano. At kung totoong Kristiyano ka na namumuhay na matuwid, sabi nga ni Paul, they that will live godly in Christ will suffer persecution. Challenge of the Word of God. Araw-araw po, paggising mo pa lang, nandun na yung challenge. Nandun na yung hamon. Haharap ka agad sa pagsubok. Kung ipapamuhay mo ba ang salita ng Diyos o hindi. Paggising mo pa lang. Spiritual battle na agad ito eh. Mundo, sarili, Satanas, o ang salita ba ng Diyos? Challenge po ito, mga kapatid. At lalong nagiging matindi yung challenge
Lalo kapag tayo dumadaan sa mahihigpit na pagsubok, mga karamdaman na ang tagal-tagal na andyan pa rin. Kasalatan sa pananalapi o iba pang mga bagay-bagay. So that ang tanong, susunod ka pa ba sa Diyos mo? Bubulungan ka ng kaaway eh. Wala naman nangyayari. Kaya kung di tayo maingat, unti-unti, ini-embrace natin, niyayakap natin yung bulong. Ito na, nangihina na tayo palubog. Mabigat po, no, yung challenge ng word. Makikinig ka pa rin ba sa Kanya? In spite of, praise the Lord sa buhay ni Job. No? Dahil wala sa ating makakagaya dun sa naranasan niya. Sa katiting, napakayaman, nawala instantly yung kanyang kayamanan, lahat nawala yun. 10 yung anak, sa isang iglap, namatay lahat. Wow, wag naman sana mangyari sa atin. Ano po? Yun lang mamatayan ka ng aso, minsan, ang sakit na eh. Iyak ka na eh. Pero sabi niya, naging response niya, the Lord give it, the Lord take it away, blessed be the name of the Lord. Purihin ng Diyos sa kabila ng mga nangyari. Praise the Lord. Po. So mabigat po yung challenge of the Word of God. Yung hamon ng Ebanghelyo, kung ito ba ipamumuhay mo. Paglabas mo ng bahay, makakahalubilo mo na mga iba-ibang tao yan. Lihis ang kanilang, kasi sabi nga, the carnal mind is enmity with God. Laging opposed yan, mga kapatid. Iba ang prinsipyo niyan, so that pag ikaw may problema, huwag ka naman lumapit sa hindi mananampalataya. Kasi iba ang advice niyan eh. Hanggat maaari maliban na lang may mga professional issues na kailangan sila talaga. Pero yung payo na hanggat maaari, doon ka sa church, doon ka sa mga elders, kasi sila yung may wisdom from the Lord. Salita ng Diyos ang ibibigay sa'yo. Huwag kay Madam Oring, wag punta ka sa Quiapo para kaya ang kinabukasan. Wag naman sanang ganon. So, bakit kaya yung mga apostol, lalo na kasama si Pablo po, na alam natin, all of them died a martyr's death. Maliban kay Juan, sinasabi po, nabuhay siya na matagal doon sa island of Patmos. Pero all of them, si Paul was beheaded. Siya po ay pinagutan ng ulo. Si Peter was crucified, turned upside down, pati warik po. Kasi sabi niya, hindi ako karapat-dapat doon sa naging kamatayan ng aking Panginoon. Ang tanong, bakit sila sumunod sa Panginoon? Sa gitna ng kahirapan, ng kamatayan, hanggang kamatayan, yes sila sa salita ng Diyos. Yes sila sa Ebanghelyo. Walang ibang dahilan kundi nakita nila ang Panginoon nabuhay muli. Buhay ang Panginoon. And therefore, totoo yung salita niya. Buhay yung salita niya, totoo yan. Pwede kong panindigan yan hanggang kamatayan. At naging kasama nila ang Panginoon sa kanilang pagmimisyon, paglilingkod, sa mga sufferings, since the day of Pentecost, nang tumahan sa kanila yung banal na Espiritu. So ito po yung sikreto bakit ka makakapagpatuloy.
Tatlo na to ha. Praise the Lord. Ayan po. Yeah, mas gumanda yata boses ko. Out of them all, the Lord delivered me. Ito po yung pag-asa natin eh. Kasi kasama natin ang Diyos lagi eh. Emmanuel eh, God is with us. Hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Sabi niya po doon sa Matthew, bago siya umakyat, sabi niya, go and spread the good news. Sa huli, sabi niya, and lo, I am with you till the end of time. Kasama niyo ako. Kaya ito po yung encouragement natin, mga kapatid. Mahirap man yung kinakaharap natin. Go tayo sa Word of God. Go. Go lang tayo. Kasi God is with us. Salita niya yan eh. Walang pwedeng lumaban sa truth. Hindi pwedeng mabali yung truth. Pwede mong panghawakan yan. Salita ng Diyos yan. Buhay yan. Mangyayari yan. So yun po yung challenge sa atin. The challenge of the gospel, the word of God. Kaapat, ang pananatili sa aral ng salita ng Diyos. Na po, yung hamon, mula doon sa hamon, and then yung pananatili. Sabi pa sa verse 14, but you must continue in the things that you have learned, and being assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. You must continue, sabi ni Paul kay Timothy. Una niyang natutunan ito siguro kay Louis na lola niya, kay Eunice na nanay niya, and then sunod na kay Paul, no? Yung word, yung mga lessons. You must continue from the things that you have learned. Sino ang magpapatuloy sa salita ng Diyos sa gitna ng mga matitinding pagsubok? Sa parable of the sower, makikita natin doon yung binhi na natanim doon sa batuhan. Dinidescribe doon na uusbong siya, mag-sprout, tutubo. And then, darating yung sikat ng araw na matindi. Hindi magtatagal, matutuyot, mamamatay itong halaman na ito. At ang dahilan ay wala siyang ugat na natanim doon sa lupa para magsusustain sa kanya. So that pag dumating yung init ng araw na kumakatawan sa mga pagsubok na dinadanas, hindi siya magpapatuloy. Matutuyot siya. Kaya, sabi ni Paul, continue in the things that you have learned. Mga bagay-bagay na natutunan mo, napakinggan mo, patuloy. Pamuhay mo yan. Patuloy ka mag-aral. Dahil yan ang kaligtasan mo. At sa bahay namin, meron kaming bamboo eh. Although maliit lang siya, ornamental. Pero maganda pong illustration yung bamboo, mga kapatid. Lalo na yung mga matataas na bamboo. Kasi mapapansin nyo, tuwing malakas na bagyo, ang ginagawa lang ng bamboo, sumasayaw lang yan eh. Di ba? Masayaw lang yan. Minsan, yumuyuko nga yan eh. So na-picture ko, ito dapat pala yung Kristiyano. Pag araw, panahon ng mga bagyo, talagang magpupuri. Sasamba, yuyuko, mananalangin. So nandun yung inner strength nila dahil buhay, totoo ang Diyos at ang kanyang mga salita na hindi sila pababayaan. Are you a bamboo Christian? Kapatid? Praying na maging ganun po tayo. No? Talagang tuloy ang pagiging Kristiyano, ano man yung nangyayari. Ang pagiging huli, ang pagiging ganap na manggagawa sa salita ng Diyos. Sabihin ganap, yung qualified, capable.
Sabi po sa 16:17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ang pagiging ganap na manggagawa sa salita ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos ay hindi basta-basta sa sabak, sa larangan ng paglilingkod. Dinescribe na ni Paul doon sa 2 Timothy chapter 2. Na katulad ka ng isang good soldier. Nandun na yan eh. Isa kang athlete, isa kang farmer dapat. So hindi ka basta-basta sa sabak kung hindi ka armado, sinanay at hinubog ng salita ng Diyos. Kaya sana huwag tayo mag-a-assign ng bagong nakakilala pa lang, ilalagay mo na kagad sa ministry. Nakakatakot po yun. Unless na ikaw ay talagang sinanay, hinubog, at armado ng salita ng Diyos. At kailangan po, para mangyari yun, ay patuloy tayong nakikinabang sa ministeryo ng salita ng Diyos. Ano ba yung ginagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay? Maganda makita po natin yun eh. So that pag Thursdays, nagtatawag na ng Bible studies, Pastor Kit, sana napaka-excited natin po. Dahil salita ng Diyos yan eh. So ano yung ginagawa ng salita ng Diyos? Praise the Lord. Unang-una, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. It is profitable for doctrine. Doctrine, mga kapatid. No? Gaano ba kahalaga yung doctrine? Minsan kasi maririnig mo yung Christian, minor lang yan, doktrina lang yan. Hindi po ganun yun. It's a matter of life and death actually. Kung salita ng Diyos ang usapan, lalo na yung mga aral. Kung ikaw ay magme-member sa isang church, ano yung una mong aalamin? Titingnan mo ba yung ganda ng praise and worship? Yung kagwapuhan ng pastor? O yung aircon ba yan? No? Yun ba? Siguro hindi po, no? Ang unang aalamin mo, ano ba yung katuruan dyan? Ano ba yung statement of faith nila? Ano ba yung mga doktrina nila? Mahalaga po yun, mga kapatid. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, i-apply mo yan eh. Kung mali yung tinuturo dyan, maliligaw ka, kapatid. Hindi lang ikaw, pati anak mo, mga apo mo. Promise yan. Kasi mali yung aral eh. So, it is profitable for doctrine. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Lalo na sa mundong ito ng postmodernism, na nagsasabi na walang absolute truth, walang objective truth. Kung hindi lahat ay subjective. Kung ano yung tama sa tingin mo, yun yun. Kung saan ka masaya, yun yun. Ganun po ang kalakaran ngayon. Wala namang absolute, walang objective truth. Buti na lang, meron tayong salita ng Diyos na buhay, na hindi nagbabago, hindi kayang baguhin. No? Ano man yung panahon, wala pong makapagbabago dahil yan ang katotohanan, yan ang salita ng Diyos, mga kapatid, na pwede nating mapanghawakan hanggang kamatayan. Ito ang basihan ng ating pananampalataya. Ito ang basihan ng ating conduct. Ito ang basihan ng ating moral. Ito po. Dapat hinuhubog tayo ng salita ng Diyos. Kalawa, ano yung benefit ng salita ng Diyos? It is profitable for correction and then for doctrine and then for reproof. Reproof, rebuke. Ibig sabihin, sinasaway tayo ng salita ng Diyos. Praise God. Naranasan nyo ba to? Nararanasan nyo ba to? Sinasaway ka
Kailan nangyayari ito? Kung pasaway tayo. Ako nararanasan ko to hanggang ngayon. Naamin ko sa inyo. Pero pinupuri ko ang Diyos. Kasi hindi kanya hahayaan malugmok doon sa pagkakamali. No? Lalo na kung minsan matigas ang ulo natin. Out of God's love, i-discipline ka niya eh. Chastise ka niya eh. He will not spare the rod. Bakit? Mahal ka niya eh. Anak ka niya eh. Hindi ka bastardo. Kung bastardo ka, hayaan ka lang niya eh. Pero dahil anak ka niya, ayaw ka niya mapabilang doon sa mga napapahamak. Kung kaya't nandyan yung reproof, rebuking of the word of God. Kaya praise the Lord. Sa kabila ng masakit na dinaranas mo, salamat po Diyos that all things are working together for the good of those who love you. Sino ba yung magmamahal sa Panginoon? If you obey my commandments, siya yung nagmamahal. He it is who loves me, says the Lord. He who hath my commandments and keeps them, he it is who loves me. So sinasaway tayo, nire-rebuke tayo. In the same manner, ginagawa natin sa mga anak natin ito. Ako nga, nung bago-bago Kristiyano, nananampal ako ng anak ko. Naamin ko po sa inyo yan. Kung talagang matigas ang ulo, mag-asawang sampal yan. Pero binago po ako ng Panginoon sa pakikitungo. Dahil nararanasan ko yung gentleness ng Panginoon, yung mercy niya, yung grace. And it is transforming me kung paano po yung mas effective way of dealing with our children. So sinasaway tayo ng salita ng Diyos. Hindi lang tayo sinasaway, tinutuwid tayo. Correction. Lalo na kung mali yung ating paniniwala. No? Akala mo yung salvation ay Jesus plus obey plus ganito. Sino ba yung teacher natin, kapatid? Si pastor ba? The Holy Spirit is our teacher. Sabi nga ng Lord, when He is come, He will guide you into all truth. He will guide you, He will teach you, He will convict you. Siya po yung tagapagturo natin. Wag na wag kayong magdidepende sa mga tao para sa ikatututo nyo. If ever na kayo ay bumubuklat ng salita ng Diyos, nakikinig, dapat ang dependence nyo ay sa Holy Spirit. Sa Holy Spirit. Kasi minsan kahit hindi maganda yung mga pinagsasabi niyan, pero kung yung Holy Spirit ang nagtuturo sa'yo, iba ang dating, iba ang input. So the Holy Spirit, siya yung nagko-correct. Napakabuti po nun. Sabi po sa Proverbs, no, yung mga wise, pag sinaway mo yan, pag kinorek mo yan, mamahalin ka niyan. Yung mga wise. Kasi yung wisdom, ang ibig sabihin simply is learning and applying, putting into practice the Word of God. Yun po yung wisdom. Hindi yung mag-accumulate ka lang ng knowledge para pagharap mo kay Kuya Ben, marami kang ididibate sa hindi ganon. Kundi gusto mo matuto dahil gusto mong sumunod sa Panginoon eh. So yun po eh. Kaya tayo nagba-Bible study. Sabi nga, Bible study without application is abortion. Bali wala po yan pag-aaral mo kung wala kang balak na matuto at sumunod. So, ikahuli na sinasabi ng ano ba yung salita ng Diyos, ano ba yung ministry nito sa atin? Sinasanay tayo sa tuwid na pamumuhay. Training, instruction in righteousness. Mga kapatid, ang ganda po nito. Araw-araw sinasanay tayo ng salita ng Diyos. Sa ating daily application of the Word. Sa preaching ni Pastor Kid, binanggit po ron yung about progressive sanctification. Nandun yung role ng Kristiyano
No? Ano yung part mo dun sa sanctification? Dahil araw-araw dapat binabago ka ng salita ng Diyos. No? Kailangan kang mabago, kailangan kang mabukod mula doon sa dating buhay mo, makasalanan, makasarili, makamundo, tungo sa Diyos. No, yun po yung idea ng sanctification. 2 points yan, from the world unto the presence of God. Yun po yung sanctification. Hindi yung doon kagad sa presence of God, hindi mo naman iniiwan yung worldly things mo. Leaving your Egypt, entering the promised land. Ganun po dapat yung buhay sanctification. So ito po yung role ng salita ng Diyos. Binabanal tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. No, sineset apart ka. Pag sinabing sineset apart, binubukod ka ng Diyos. Set apart for God, for His holy purpose and use. So yung mga nagpapakabanal, yung talaga nag-spend ng time sa pagbubulay, pag-aaral ng salita ng Diyos para sila mabanal, sila yung nagiging kagamit-gamit. Sila yung gustong gamitin ng Diyos. Dahil yung biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa kanilang mapagpakumbabang puso na talagang teachable, humble, at nais makinig sa ating Panginoon. No wonder, sabi ng Lord, sanctify them. Sabi niya sa Ama, sanctify them, Father. Referring to the disciples and to the believers na makakakilala sa Panginoon. Sanctify them through thy truth. Your word is truth. Ama, banalin mo po sila ng iyong katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Ang ating task po ngayon, last days, mga kapatid, ay kung paano talaga magiging salt, light of this world, preaching and living out the gospel through the growing grace of our Lord Jesus Christ and the enablement of the Holy Spirit. Sabi ng Lord, behold, I send you as sheep among the wolves. I send you as sheep among the wolves. Ito po dapat ay makita natin na nangangailangan talaga ng wisdom, ng discernment, nangangailangan po ng inner strength and character na nagmumula sa Diyos if ever nasasabak tayo sa mundo ito, sa panahon natin ngayon. Po? Kaya nga, know and understand, sabi ni Paul, itong last days na ito magiging mapanganib po yung ating buhay ngayon. Mapanganib, napakahirap ng hamon na magningning at i-reflect ang ating Panginoon Jesus. Nangangailangan ito ng seryosong buhay Kristiyano na tunay na nakatalaga sa kanyang Panginoon at patuloy na binabanal ng kanyang salita sa kapangyarihan at kapuspusan ng banal na Espiritu. Katulad ni Pablo, maaari tayong makapanagumpay, mga kapatid. Even at the end of our Christian race of faith. Sabi niya, sa huling yugto ng buhay niya, sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sabi niya po yun Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day. And not to me only, sabi niya, but also to all who have loved His appearing. Ito yung promise. Hindi lang si Pablo, kundi yung mga magmamahal sa pagdating ng Panginoon. Sino ba yung naglolong sa pagdating ng Panginoon? Di po ba sila yung nagpapakabanal na ngayon? Sila yung nagsasanay na ngayon ng buhay kabanalan? Kasi yung pagdating, life of perfection na yan Complete holiness. So ngayon pa lang nagsasanay sila and then inaantay nila yung blessed hope,
the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Sila yung nagbababad sa salita ng Diyos. Sila yung nagbababad sa pananalangin upang ito ay maipamuhay. At mahalin tulad sila doon sa Psalm 1 na binabanggit doon yung blessedness ng tao. Blessed is the man who walks not after the counsel of the ungodly, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. And he shall be like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season, whose leaf does not wither, and whatever he does prospers. Sikreto po ay babad sa salita ng Diyos, babad sa panalangin. Ang buhay mo ba ngayon ay may kabanalan, kapatid? Ikaw ba ay nag-uukol ng panahon sa pagbubulay at pag-aaral ng salita ng Diyos? At sa pananalangin? Nagkakaroon ba ng totoong pagbabago ang buhay mo mula sa dati tungo sa bagong nilalang kay Kristo Jesus? Tunay bang masasabi mo na nagkakaroon ng impact ang buhay mo ngayon? Sa katawan ni Kristo, nakaka-edify ba? At sa mundong ito na ating ginagalawan, kakaroon ba ng impact? Tayo manalangin. Ilan Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang mangusap sa amin, Lord. Ikaw ang mag-convict. Dahil kami ay naharap sa isang napakahirap na mundo na ginagalawan. So that hindi kami makakapanagumpay kung hindi sa biyaya mo lamang, yung presensya mo, kalakasan mo, yung wisdom mo, lalo na yung katuruan ng iyong salita, Panginoon. May you give us humble hearts, attentive and focused towards heeding your voice, the voice of the shepherd. This we pray in Jesus' name. Amen.